Right, sa ato ang team series ulo ka to naging Sunday nalang kay ginako gisingit nga topics tungod kay napapanahon or relevant sa atong situation. Kunya inana gid mga preachers no kita nga mga pastor kami nga mga alagad sa Ginoo kanang nagaagad mi kanunay sa direction sa Ginoo sa among mga mensahe kay siyempre ang Ginoo na-assign man sa atong situation and then tungod kay napapanahon or relevant sa atong mga panghitabo kay daghang mga gikuha sa Ginoo nga mga mahal atos kinabuhi. That's why last Sunday atong gising ito sa atong team series. But then today or this morning ipadayon nato to ang team series nga Unveiling Christ from each of the book of the Bible or in the Bible from Genesis to Revelation. And then this morning nanata sa book 20. So murag medyo duol na tagamay no. Hapit na tamahuman. All right? Ang sunod ani kay Song of Solomon, ang sunod ani Ecclesiastes and then Song of Solomon, and then after ana mo proceed nata sa minor prophets. So ato tamang hangtod na sa major prophets kay Malakay. Unya I'm very excited pud kay nahuman na ako ang Ecclesiastes of Song of Solomon. Pwedeng ninduta gusto na ko isabay pero mas maayo isa-isahon jud kay pwedeng ninduta siya. Alright? Ang book of Ecclesiastes is all about God's timing. Kaya about kanang book of Ecclesiastes, puros time man gisgutan niya, no? So, nindot po kaya. Pero ato sa unahon, atong book 20 today, this morning, Jesus in the book of Proverbs. And it was written by King Solomon during his reign. Katong king siya as king of Israel until his old age. Siya ang nagsulat ana, Proverbs, and then Ecclesiastes, and then Song of Solomon. During sa iyahang reign as king, hangtod sa iyang pagtapos sa iyang kinabuhi. And that's why ang book of Proverbs consists of so many effective and powerful and life-changing advice and wisdom to all kinds of individuals, mga idaran, batanon man, or mga bata man, because King Solomon was known as the wisest man in the entire universe during his time because of God who stand by him, kay naay Diyos nga nagpaluyo kaniya. Amen ba? So muna nga, kung nalay Diyos nga nagapaluyo sa tua, makabarog yun ta, o niya, mahimutang, maalamon nga tao, kay nga naman ang Diyos sa wisdom na aman nagabarog uban ka nato. Amen ba? Sana ato anang masabtan. Palakpakan sana ato ang Ginoo. Sige, so, mauna ang, munang matingala ka ang book of Proverbs, daghang kay mga effective, powerful, life-changing advice kay ang nagsulat niini usa ka wise man during siyang time kay na siya Ginoo sa iyang kinabuhi. Subot pasabot dili ta mahimong wise, dili ta mahimong maalamon, dili ta mahimong bright kung walay Ginoo. Kaya ang Ginoo mo ay source sa wisdom. In fact, hangtod karon wala pay nakalabaw niya kay King Solomon kung ka-bright o wisdom la hisgutan except kay Jesus, of course, whom they consider the greatest son of David that was revealed in the book of Psalms, if you still remember. In other words, si King Solomon nag-typified or naghulagway sa atong Ginoong Jesus. And si Jesus is more brilliant, more clever, and wise because indeed He is 100% God. This is doctrinal. So, importante kayo ni. Nganong bright, nganong more brilliant and clever and wise siya more than kang King Solomon, the wisest man in the planet, in the entire universe, because Jesus is 100% God. Amen ba? So that's why ang Ginoo kung namay mulabaw sa mga brightness kalibutan walay lain si Jesus. Alright, kay siya he is 100% God, and in fact si Jesus was revealed in the book of Proverbs. Paano siya gi-reveal? He is revealed as the wisdom. Alright, he is revealed as the wisdom of God. Oh, you see that? Chokma in Hebrew and Sophia in Greek. That's the name of my second daughter. Sophia in Greek of God. No, kita na sa Proverbs chapter 8 verse 12, 22 to 33, and 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Alright, nga sa book of Proverbs, Jesus is revealed or was revealed as the wisdom of God. You see that? And that's why si King Solomon is a picture of the Lord Jesus Christ. Kaya nga naman, kung si King Solomon during his time may pinaka-bright na tao sa ilahang sa tibok kalibutan kaniadto, his life is a picture or nag-typified, nagahulagway kay Jesus na may pinaka-clever, wise, or brilliant sa tanan because He is 100% God and indeed, He is the wisdom of God. Alright, si Jesus. Huwag mo na hulagway sa book of Proverbs kay Jesus. And therefore, Jesus is more excellent, more wiser, and supreme than King Solomon and other wise person in the entire universe, and even to Satan. Makita na sa Colossians chapter 1 verses 15 to 17.
And this is Jesus whom we believe, whom we serve, whom we love and worship. Palapakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Amen ba? Mo na Ginoo nga imong gidawat, gituuhan, o mo na Ginoo nga itong gialagaran, gihigugma. Alright? Si Jesus. Sana atuan ang masabtan mga igsoon. And that's why it has been emphasized by King Solomon in Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Ingon din ha, which says, trust in the Lord with all your heart. So musalig daw ta sa Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing with all your heart. Wala gingon dia with half of your heart. Unya when I studied kaning praise, and then gitanaw na ako uban mga commentaries and then mga explanation sa mga ubang Bible scholars, I found out nga kining ginamin kanang word na trust dira, the word trust nga kanang unsa na ibut pasabot anang musalig kas Ginoo. Pastor, ang but pasabot yan ang pagsalig sa Ginoo atong i-give up ato ang mga other options. Atong i-give up ang ato ang option B, di ba natay plano A. Unya pag madiskurahin natay option B, natay plan B, tama? Human as we are, natay yung natay plan B, plan C, hantod Z. So, ang kaning trust na yung ginamit din, trust in the Lord with all your heart, which means, we have to learn to give up our other options from B to Z, and then ato nang i-give up tanan, sumala sa atong kaugalingong, pagpaningkamot ng mga options, so atong mga kanang gusto natong mga plano, atong i-give up, unya, musalig, musentro na gitas Ginoo, muna yung pagsalig. Amen ba? Lalim sayon ba na buhaton? Dili na sayon buhaton. It requires humility. It requires kanang limang kanang i-give up yung mga options. Kanabang sa Ginoo na kita ba mag-focus na kita sa iya. Alright? So muna ibut pasabot na rin ni King Solomon, trust in the Lord. Yan ang gisulti because si King Solomon, one of the richest persons in the entire universe during his time. Kaya ang mga hari, mga dato man na sila, nasa sila mountains of gold and silver. Kay kada nasa sila girahon nga mga area, pangwaon nila ang mga ari-arian dito, na ilang ibalhin silang treasury. That's why mga hari sa una, mga dato. Pero imagine, ang usa ka dato nga hari, nga isingon siya, trust in the Lord with all your heart. Kaya nga naman, nasabtan ni King Solomon nga ang tinuod nga pagsalig sa Ginoo nga kanabang i-give up nato ato ang other options og mo sentro og mo focus na kita sa atong Ginoo. And that's the real essence of trusting the Lord. Amen ba? Sana inuha na masabtan, my friend. So kung natay mga plano, natay plan B to Z, ingon ang Ginoo, when you trust me, you have to learn to give up all those options and salig lang sa kuha. Nya ang nakanindot pag musalig ta sa Ginoo, siya ray mohatag natong kaalam para sa ubang mga options. Kay usahay man gud atoa man gud una-una man gud ang mga option B, C, D. Napatay ato ang kaugalingong mga plano. And may mga times gina-frustrate ta sa Ginoo, ginaalaw sa Ginoo, frustrated ta for us to realize nga musalig, musentro na lagi ta sa iyaha lagi dili sa ato mga kaugalingong pagpaningkamot og mga plano. Nganong gialaw na sa Ginoo kay pag ang ato ang mga kaugalingong mga plano may matuman magod, kung sa'y resulta na, pag ato ang mga options ang matuman. Sa paabot sa unahan, ngayon siyempre, nagugoy, option B, D, magyabang magod ta usahay, kuha na to. And that's why, gusto sa Ginoo, i-give up na to ang other options, o mo-focus na ta siya. Muna yung tinuod nga, essence at trust. Ang sumpay, and lean, kanang ng lean, panang musandig nito ka? Or rely, musalig, mo depend, not on your own understanding, kay sa itong kaugalingong kaalam, ato ang educational attainment, labi ng professional na ta, na natay mga nahuman, taas na tag-grado, usay, musalig na ta sa itong kaugalingon. Alright? Pero yun siya, not in lean, not on your own understanding. Trust, pagsalig sa kuha, ayaw pagsalig sa imong kaugalingong kaalam, imong educational attainment, credentials, bisag unsa na imong credentials, masig doctoral pa kadiha, napulo imong doctorate degree nimo, ayaw salig ana. Alright? Yun siya ang Ginoo kang King Solomon. Remember si King Solomon nag-typified or nag-picture kay Jesus. So, it's like Jesus telling us this karon nga buntag na ay salig sa imuhang kaugalingon. Alright? And then, sa imong expertise and experiences, kay usay na puta, kay daghanatang experience, marang salig na puta sa itong kaugalingon. But maunay, tinuod nga kahulugan o essence sa pagsalig. Sana ato anang masabtan. Ang Ginoo ra gyud, dito ra kita mo salig sa iya. Ang sumpay, in all your ways, sa verse 6, in all your ways, sa imong mga plano, sa itong mga desires, sa itong dreams and longings,
Alright, acknowledge Him. Kung saan man acknowledge, seek God's will, seek Him, submit to Him, meaning we must accept God's authority, God's wisdom, God's guidance over our plans, dreams, and desires. You see that? Huwag mo na yung kahulugan sa acknowledge Him, submit to Him, na kinahanglan ato ang dawaton, atong i-accept, yung authority, yung wisdom, yung guidance, yung mga plano, over sa atong mga plano, sa atong mga tinguha. Amen ba? Mo na ibut pasabot sa acknowledge Him in all your ways. Ato ang i-acknowledge nga mas labaw o perfect ang hunahuna sa Ginoo kaysa sa tua. Mas labaw o perfect yung mga plano para sa tua kaysa sa atong kaugalingong mga plano. Sana ato na masabtan, my friend, alright? Kunya pag masabtan nato na o musunod ta ni ana, makales na sa ato ang makales sa mga frustrations, makales sa discouragement, kay nga naman, di man ta ma-frustrated, di ta ma-discouraged, kay nisunod man tas Ginoo. Wala man ta nagsalig sa atong kaugalingon. Tanawa, look at those people nga nagsalig lang sa ilang kaugalingon, di ba? Daghang kay sa ilaha, naka-experience of frustrations and discouragement. Why? Because they depend, they rely on their own self-effort, they rely on their own credentials, they depend on their own profession, they depend on their own self sa ilang kaugalingon. And that's why, no wonder, i-allow sa Ginoo, ma-frustrated po sila. Sana ato ang masabtan. So, pagpahinumdom ni sa atong tanan karon nga, never gyud ta mo salig sa atong mga kaugalingon, never ta mo salig sa atong profession, never ta mo salig sa atong mga tigom sa bangko, never ta mo salig sa atong trabaho, ito importante na siya, never ta mo salig sa atong kaugalingong kakayanan nga, ngayon ta nga, I have all the abilities, pero ang Ginoo magyapon naghatag ana kun dili sa iyahara. Amen ba? Sana ato ang masabtan. Alright? Now, unsay sumpay, in He shall direct your paths, or He will guide us to the right way and will lead us to success in everything that we do. Sana ato anang masabtan. Alright? Kitang mga nakagraduate na dire, ka-experience man ta na, may mga times nagsalig sa tatong kaugalingon, na fail hinuunta. Sa dihang nagsalig na tas Ginoo, nakatunta, nakalampos tas mga pagsulay nga niabot sa atong kinabuhi. Amen ba? Mga ginikanan nga na diri sa dihang nagkakatunta nga mosalig dito sa Ginoo, hangtod karon gitabangon ta sa Ginoo nga makalampos, gitabangon ta sa Ginoo maka-overcome sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Amen ba? And as a family. Why? Because we trust in the Lord and we never lean on our own. We never rely and depend on our own self-effort, self-wisdom, self-ability sa Ginoo ra gyud. Sana ato anang masabtan, my friend. For those of you watching this video, ayaw yung salig sa imong kaugalingong expertise, sa imong credentials, whatever they are, because God is the source of everything. Kung ang Diyos, muhatang ang Diyos, mubawi po, He is a sovereign God, He is a powerful God. And ang Ginoo po, pwede mo prostrate sa to, ako musalig sa itong kaugalingon. Sana ato anang masabtan. And no wonder, ang tanan nga wala naminaw, paminaw maayo ani mga igsoon. Alright? That's why si King Solomon, ang advice, this is also King Solomon's advice, kaya itong ibasa kaganina, sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, advice and warning at the same time for those, number 1, those who would attempt to carry their own plans according to their own effort and ability. Pagpahinom doon na and warning at the same time. Amen ba? Nga ayaw yun, rely sa mga pag-attempt nga i-carry mo mga plano according sa mga self-effort o self-ability. Alright? Ikaduha, to those who would try to brag, pahinumdum ni sa tuwa ni King Solomon, sa tuwa sa Ginoo karon nga to those who would try to brag and boast about their own achievements, nga ito magyabang, mag-boast silang kagalingong achievements, silang experiences, silang expertise and credentials because they are professionals, they have the master's degree, they have the doctoral degree, o uban pa, daghan silang achievements, daghan silang mga former presidents sa mga organizations dito sa kalibutan. Always remember, ingon ni King Solomon dito, do not lean on your own understanding. Alright? So, kanang Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, is a reminder for all of us, it's an advice for us, nga dili ta mo try o brag and boast about our own achievements, experiences, expertise, and credentials. Sana ato na masabtan. And ikatulo, it's a warning at the same time sa tanan to those people, idaran man or batanon, who have the overconfidence upon themselves. Kaya bang sobra ang kumpiyansa sa kaugalingon ba? Na murag ang dating, murag Ginoo ilang
ilang sarili o walay Ginoo nagtanaw sila and would try to do everything out of their own selfish and arrogant motives. Sana ato anang masabtan, my friend. No wonder ang tanan nga wala naninaw og nituman ani nga tambag puro na palpak, puro na sipyat, puro na diskurahi, na frustrated, na depressed pagani ang uban og na embarrass. Take note of that, my friend. Sana ato anang masabtan. Basta mag-rely ta sa atong kaugalingong kakayanan, mao ni mga resulta. And this is the price to pay or the direct consequences of not listening to God. Munang ingon ana kay importante nang maminaw ta sa Ginoo. Na pastor, paano man maminaw sa Ginoo yang pulong kompleto? And that's why kung gusto ka makadungog sa Dios sa Ginoo, magbasa ta sa Biblia, mamalandong ta kun atay time kada adlaw, alright? O makigstorya kanimo ang Ginoo. Unsa pa, maminaw tag mga messages diha sa mga radyo, kung amoy naay mga opportunity ay lang ng mga kulto o ay lang ng mga dili mao ginatudlo, alright? Using Bible for self purposes or kana mga dili maayo nga motibo. Alright? Unya, musimba gyud ta matutag Domingo para makadungog tag mga mensahe sa Ginoo. Alright? Kay diri sa tuong simbahan, kasabot naman ta, in fact, ginaalaw ta mo nga i-scrutinize atong mensahe diri, nya i-scrutinize kung gikan bigod sa Biblia akong ginasulti, akong ginatudlo. Alright? Kay para ma-prove po ninyo basta ginatudloan na mong tumutumo diri. Alright? Sana ito na masabtan. So sa atong pagpaminaw sa mga mensahe sa Ginoo, makadungog ta sa iyaha. Amen ba? Makadungog ta sa mga tingog sa Ginoo, makadungog ta kung sa iyang kamubuton sa atong kinabuhi. Pinaagi sa atong pagtuon sa iyang mga pulong o sa atong pagpaminaw sa iyang mga pulong. Sana ato anang masabtan, my friend. O unsa pa, nagastorya po ang Ginoo sa tuwa, pinagi sa Holy Spirit sa atong kinasuluran, nagakonvict ka nato, nagapangusap siya sa tuwa. Pinagi sa mga Bible verses nga ato nabasa, na memorize. Nagapangusap po ang Diyos sa tuwa ang kinasuluran. Nya unsa pa, nagapangusap po ang Ginoo sa tuwa, pinagi sa mga tao sa atong palibot, pinagi sa atong mga godly parents, pinagi sa mga godly people around us. That's why be humble enough to listen to those godly people around you. Kay somehow ginagamit sila sa Ginoo to talk to us, in talking to us. Amen ba? Maminaw gyud tas mga tao sa atong palibot, labi na mga godly people. Of course, godly means kato nakasabot what is the difference between old covenant and the new covenant of grace. Alright? Mga nakasabot, mga nanay Jesus silang kinabuhi o kanang matinud-anon po sa grasya sa Ginoo silang kinabuhi. Alright? O mga good example to follow. Sana ito na masabtan. And importante na challenge na para sa tuang mga anak sa Ginoo nga maging good example to follow kay para pag musturya manambag po ta sa uban, maminaw po sila sa tuwa. Alright? Sana ito na masabtan. Nanay purpose tanan ba? Alright? Aron maka-encourage ta sa usag-usa. And this is the pitfalls or dangers every time we choose to listen to the word. Kanang unsa may mga dangers kana mapalpak ta, masipya ta, madiskurahi ta, ma-frustrated ta, ma-depressed ta, unya ma-embarrass ta. Muna mga dangers and pitfalls every time we choose to listen to the word. Kay ang kalibutan lahi na silang lahi paghunahuna ang kalibutan. In fact, daghang kay mga ginapauso ang kalibutan, daghang kay gina-approve ang kalibutan, daghang kay gina-practice ang kalibutan, pero pag utanaw kas Biblia, dili approve ang Ginoo. Daghan kay mga gina-practice ang kalibutan, nya mayon pag ginauban, okay lang man na, mobita niya ginabuhat sa kanan, okay raman na siya. Pwede naman magbinulakbol, di mo eskwela tarong, mura man gihapon, di ba na basis sa ato ang kuan, na nga mga panguna-huna, pero dili tanan practices sa kalibutan, mo okay po ang Ginoo, o okay po ka, o ato pong sundon. Kay lahi ang panghuna-huna sa kalibutan, sana nyo na masabtan. Alright, pwede naman mamayabas, pwede naman di mo tarong sulod, basta importante kada exam na ata, o di ginamao. Alright? Di ginamao yun, kay kanang musulpot lang during exam, di ginakapasar sa mga anak. Alright? Kay ang klase, gikan man na sa July hangtod mahuman, di man na every kaupat lang, kay kaupat na yung exam. Kunya, kaupat na musulod, uy. Unsa na ma-record niya, yan ang exam niya, 40% naman ang exam. Alright? Yan, napamailain mga attendance, napamailain pa i-compute. Di na tinuod. So, kung mingon ang kalibutan, magtinapulan ta. No, dili ta. Ano man. Remember, ang ants, Proverbs chapter 6, verse 6, ingon si King Solomon, watch the lives of the ants and learn from them, kay they are wise. Di sila mga tapulan. So, sana ito na masabtan. So, lahi ang ginasultis kalibutan.
Ala atong dauton ato mga nang kalibutan dauton ato tong lawas pinagi sa bisyo dili ta ana kay di man na mahayo. Makadaot man sa tong lawas. Alright? Mga matay man gihapon ta pastor. Yes, pero ay dalia. Amen ba? Dili dalion pinagi sa mga pagbisyo ug uban pa. Nya di ta maminaw anang mga anay danger anang maminaw ta sa mga ungodly advice and even to our own discretion, our own judgment. Kay abi nato tama na gyud ta ug mas tama ato ang nahunahunaan o gipangbati rather than to listen sa tingog sa Ginoo, sa guidance sa Ginoo, sa conviction sa Ginoo, sa Holy Spirit inside of us. Maging careful ta na mga igsoon. And of course, pinaagis sa pulong sa Ginoo sa Biblia, which is the basis of our faith and practices and supposed to be appeal po ang atong mga decisions sana na kung sa atong mga decisions dapat naka-anchor sa God's Word. Sana ato na masabtan kay mo man yang kabubuton sa Ginoo ang iyang mga pulong. Mo nang every time natay mga himuon nga decision mingon din tawo mo tana din ta. Lord, imuha ba ning kabubuton? Bago ta mo proceed sa next step ba? Lord, imuha ba ning kabubuton? Unya ikaduha, Lord, magmalipayon ba kaani akong decision? Mo ni dapat mga questions nga atong pamalandungan, ato ang i-throw sa ato ang sarili every time natay mga himuon, my friend. Sana inyuhan na masabtan aron makaiwas tag mga frustrations o mga dili maayo nga mga consequences. Alright? Sana ato anang masabtan. And I also personally na experience pud nako ning kana bitong mo try ta og refuse sa tawag sa tuwa sa Ginoo unya kanang dili ta maminaw sa mga godly people around us. Ka experience pud ko ana kay na remember nako sa una gi-refuse nako ako ang calling sa Ginoo to go to seminary. Experience ko na ako na ning lagbitan sa Makadiyot. In fact, halos tanan members sa Toril Baptist Church Incorporated ato ang mother church, including my senior pastor, my mentor, Pastor Elmer Obilios, nag-affirm sa akong spiritual giftings and pastoral calling. Kay young people pa ko sa una, nag-extort, nagawanin ako, unya, ginauban-uban ako ni Pastor Elmer sa una, mato siyang namatyan, uban ko, mato siyang birthday, uban ko, mato siyang kanang mga naihalad-halad, kanang mga dedication, uban ko, ang tawag sa ko sa una, ubangelist. Ubangelist, evangelist man ang nagasangyaw no, pero ako ubangelist, kay uban-uban na ko. Alright? Pero katong panahon nga nagauban-uban ko, gina-develop na ni Kus Ginoo ato. Ginamentoran ako sa akong mentor ato kaliadto kay nakita niya akong gasa ang akong calling. Pero akong ginatry og refute, ginatry na akong repudiate, gina-reject na ako ba. Alright? At first, murag okay pa, pero later, nilikay-likay ko, nagpalayo ko, mga 2 years ko, naglikay-likay sa akong calling. Nga, ingon ang mga tao, ato nag-seminary ba, pag-apply na dito ba, pag-call na dito ba, papa-enroll na. Pero akong gibuhat, nagpalayo ko, nilikay ko sa akong calling, nag-apply kong trabaho, trying to avoid the voice and call of the Lord. Trying to avoid the voice and call of the Lord. Instead nga magpa-enroll sa seminary. So, pasar ko sa mga interview and exams, but I wondered, ganong wala akong pangalan sa bulletin board sa mga nadawat. Tingala yun ko, frustrated kayo ba? Remember? Ma-frustrate yun ta, basta atong kaugalingon lang atong sundon, atong kaugalingong discretion, atong sundon, di ta musunod sa Ginoo. Alright, tingala ko nga sa bulletin board sa mga nadawat, wag yun akong pangalan, pinaka-page na akong giukang-ukang, giskan, wag yun manzano, ano mang yun. Nya, pasar ko sa interview, pasar ko sa exam, pwede ba ya dili ipabutang sa Ginoo imong pangalan? Amen? Pwede kaayo because He is a sovereign God. He takes control of everything. Pwede man niya ipadalikyat lang sa una-una atong naglista dito nga ikat na mansano na ay nag-i-appeal. Pwede. Tama ba rin? Pwede because He is a sovereign God. He takes control of everything. He can do all things and no one can stop Him. Sana ito nasa tagtingala dyan ko, wag yun, gibutang dito akong pangalan. Alright? Makita na He is sovereign, He takes control of everything, He can do all things. Proverbs 19:21, Isaiah 41:10, Psalms 103 verse 19. So niuli ko nga frustrated, downcast. Sabot mong downcast na yan yung mag-anay mo ban? Kana baba kayo mo na ba? Downcast. Kana murag luya kay ka, frustrated kay nga murag naglugdog ang kalibutan. Kaya tingala ko nga, pasar mo ko sa exam, pasar ko sa interview, ano wa man akong pangalan. Tingala pa kayo itong mga kasabay o interview. Ano, pre, lalagi ka. Di ba sabay ta? Dawat, magani mi.
Ana sila ba, ampun lagi to, ako tingog, frustrated kayo ba? So niuli ko nga upset, downcast, angry, tanan klase sa negatibo nga pagbati during that time. Ako siguro nabati, ako nauna-unaan. Ug maunay mahitabo every time we choose to listen to our own discretion. Katong kaugalingong judgment tungod kay feeling lagi nato usahay okay atong decision, tama gyud atong nauna-unaan. Labi nagsakyan ta og garbo kay feeling nato maayo ta, bright ta, taas tag credentials ug daghan pa. Ug mo na ang resulta, di ba? Daghan na tag kwarta sa bangko siguro, daghan na tag achievements, daghan na tag accomplishments sa kinabuhi. And at the end of the day, frustrations, disappointments, and bleeding heart, nagdugo atong kasing-kasing, moray atong naani as a consequences of not listening to God. Amen ba? Yung palo? Sana ito na masabtan. Pag di ta maminaw sa Ginoo, ang resulta, bleeding heart. Not literal nga magdugo imong kasing-kasing, pero mo na imong bation. Maunang mas pilion o palabihon jud nato ang tingog sa Ginoo pinaagi sa iyang mga pulong. Amen ba? Amen ba? Amen. Atong palabihon, ato ang mas paminaw nato og sa mga godly people around us, atong godly parents, friends, relatives, over sa tingog sa kalibutan, sa atong kaaway, kay Satan and demonic forces, and even sa atong kaugalingon. Sana ito ang masabtan, my friend. As what Elaine Foster says, God speaks in a soft voice. I like this. In a soft voice. So kung soft ang tiyog sa Ginoo, kinahanglan gyud ta maminaw, umayo, attentively, patiently, unya di ta magsaba-saba. That's why muadto ta sa solitary place. No wonder si Jesus kaniadto muadto sa solitary place, mingaw nga lugar in the Garden of Gethsemane, kay ang madungog lang niya dito, mga tingog lang sa mga langgam. Walay saba-saba, walay mga chug dito, walay nagbidyo okay, hantod gabi, hantod kadlawon dito, madungog niya ang boses ng langit ng Amahan. Alright, soft voice, I can hear better when I resolve to listen and stop putting words in His mouth. Soft voice ang tingog sa Ginoo. Alright? So kung maminaw lang yun ta, sigurado makadungog pud ta sa tiyog sa Ginoo. Ang pagpaminaw maunay sinugdanan sa pagtuo o pagsabot. Laro na sa Romans chapter 10 verse 17. Alright? Romans chapter 10 verse 17, faith comes from hearing. Tama? Faith comes from hearing. So sa diyang nagapaminaw ta, nagagrupo na itong pagtuo, o sa diyang naminaw ta, nakadungog ta sa kaluwasan, sa diyang nagapaminaw ta, makadungog ta, makaibalo ta, unsay kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unya, mo na sinugdanan sa atong pagsabot o pagpanabot or understanding. Sana ato anang masabtan, my friend. Romans chapter 10 verse 17 na. So pakisulti sa imong katapad, karon left and right, pakisulti ato gyud pilion nga mamati o maminaw sa Ginoo, my friend. Pakisulti sa imong katapad. Ato gyud paminawon ang Ginoo kanunay. Alright? Amen ba? Amen? Paminawon din nato ang Ginoo, palapasan nato siya. Kay kanunay siyang nagastorya kanato, kanunay nagapahinumdom kanato. That's how gracious God is atong kinabuhi. Kay kanunay siyang nagastorya, naga-speak sa to in a very special way. Napagyud pinaagi sa iyang mga pulong. Sana ito na masabtan. And when we hear God's voice, atong paminawon. Di dyan ka magmahay, my friend. Proverbs chapter 8, verse 32 to 35, sa New King James Version, ingon diha, now therefore, listen to me, my children, for blessed, bulahan, magmalipayon are those who keep my ways, mga pamaagi, kabubuton, mga pulong sa Ginoo. Hear instruction and be wise. So you see that? So paano ta maging wise? Hear my instruction and be wise. Paano maging wise? Kinahanglan maminaw sa kasa? Instruction. Unless nga maminaw ka sa instruction sa Ginoo, dili ka mahimong wise. Kaya nga naman, sa instruction sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, na ay wisdom diha. Amen ba? Na ay kaalam. Say sumpay. Verse 34, blessed or bulahan is the man who listens to me. Twice na gimension, di ba? Twice gimension in Hebrew, Baruch, kanang blessed diha or blessing. Baruch, which simply means to have everything or to be recipient of God's blessing. Palapakan na ito ang Ginoo. Hallelujah! So every time you listen to God, you are blessed. You are putting yourself into God's blessings. You are putting yourself into, kanapang, kumbaga, ang Ginoo dira, niya imong ginabutang imong kaugalingon diha, nga mahimo kang subject sa blessing sa Ginoo. You see that? Kaya nga naka-importante ang pagpaminaw, kay mahimot ang bulahan, mahimot ang subject of God's blessings. Of course, God's blessings
not limited to material things, but also joy, contentment, happiness, healing. Amen ba? Mga blessings man sa Ginoo, di lang puros kwarta. Kay kung murag puros kwarta lang atong emphasis, watay kalainan sa mga prosperity gospel preachers. Puros lang mga material nga mga butang. Of course, ang blessings holistic na apil lang kalipay diha, joy sa pag-alagad, joy sa pag-alagad sa atong pamilya, og labaw sa tanan kana bang kalipay nga natay Ginoo sa atong kinabuhi og assurance sa langit. Amen ba? Blessings ba sa Ginoo? Watching daily at my gates, waiting at the post of my doors. Alright? Sana ito na masabtan. Verse 35, for whoever finds me, God Himself, si Jesus mismo, imong ginapangita, finds life, makakita kang kinabuhi, and obtains favor from the Lord. Yang favor nila, favor is grace. You can obtain grace from the Lord. Amen ba? Sana ito na, palapakan na ito ang Ginoo. Sana ito na masabtan, mabatunan nimo ang pabor, ang grasya sa Ginoo. Unsay sinugdanan, maminaw ta sa iya. Mo-rely ta sa iya, mo-trust ta sa iya with all of our hearts. And we will not lean on our own understanding. Sana ito na masabtan, og labaw sa tanan, maminaw gyud sa iyang tingog. Sana ito anang masabtan. Ang advantage nato karon kay nakakaplag naman tag Jesus, amen ba? Na naman tayo Jesus atong kinabuhi, amen ba? Si Jesus na sa atong kinasuluran, pinagi sa Holy Spirit, amen ba? Kanunay na ako ning gina-review, walay Domingo, wali ko mo review, kalawasan, kay importante kayo, kay wata masayod sa atong ugma. Ang Ginoo na rasayod, alright? Kay importante nga, assured ta kanunay, o ma-remind ta kanunay nga, ang atong assurance in heaven, si Jesus, ang atong pagtuo sa iya, o tungod sa grasya sa Ginoo, alright? Kanato na masabtan. O muna advantage nato karon kay nanatay Jesus and we are now in Him. So nahimo na tang kanunay subject and recipient sa mga panalangin sa Ginoo. Palapakan nato siya. Hallelujah! Kanato na masabtan. Kung kaniadto pagkasulti ni King Solomon, pangitaan ninyo ang Ginoo karon sa atong time under the new covenant of grace, ato namang nakit-an, ato namang nakaplagan si Jesus. Amen ba? In fact, we are now in Him, and that's why kanunay na tang subject sa panalangin sa Ginoo. Amen ba? Palapakan ito usap ang Ginoo. Hallelujah! Sana ito na masabtan, and no wonder nganong matingala ka, or matingala siguro mo, o di po ta matingala, ay na mong katingala nganong di ta mahutdan o mga panalangin sa atong table. Because, unsay sikreto? Jesus. Because atoan ang nakaplagan o nabatunan si Jesus bilang Ginoo manuluwas sa atong kinabuhi. Amen ba? Not denomination, not sekta, not religion, but Jesus. Sana ito nasabtan. Wala pa yun siguro ta nakulangan. Wala ba nakulangan ang Ginoo? Amen ba? Wala mang ginagkulang ang Ginoo siguro sa ato. Pastor, na may mga panahon na short me, na may mga panahon, pero walay panahon nga nagkamang ka sa lisod, sa kalisod, o watay gikaon. Amen ba? O matapasag din si Ginoo. Tama magina, because we are now subject and recipient sa iyang mga panalangin, because we are now in Christ Jesus. That's your new position today under the new covenant of grace. Sana ito nang masabtan. Before I close, what other advantages and blessings of listening to God's voice and to godly people around us? Of course, ang godly people akong ginamin diri katong mga nakasabot na sa difference between the old covenant of law and the new covenant of grace. Kay daghan kay mga nag-claim that they are godly and biblically grounded, pero sila pa'y number one, manipulator, corrupt, o naga-lord over sa mga tao. Making the church as an avenue of business and scamming. Na manana niya, mga sulti sila nga, we are godly people, listen to us. Pero pag damor kasi paminaw sa ilaha, ginamanipulate ta, o niya, ginahimo na tang negosyo. Na manana, magbantay ta niya na mga isuon. Alright? Kung maabot sa point nga muna nagay yung anak na tadiri, madlunga yung ninyo. Basig, yung anak mo diri, madlunga yun. Huwag mo na purpose sa dikon, natin dikon. Paano yun? Basta di na naman ako. Willing ko mag-accept. Basta di naman ako ginatudlo diri. That's why, gitudloan ta mo hermeneutics. Tama ba? Alright? To be fair po, in fairness po, alright? For the record, tudloan mo hermeneutics para masabtan ninyo, ma-scrutinize ninyo, basig, but tumutumo ang tadiri ba? Alright? Sana ito ang masabtan. Kay uso na ron na yung mga inaanak karon. Ginahimo nila ang church as an avenue of business and scamming. Of course, wata nagapangaway diri, but you must be aware of this. Kay nagakahitabo naman na siya karon.
O ako mismo, I've heard a lot of complaints from my students and friends out there. Ang uban sa ila, wala na gani ganahig simba, niundang nag-serve sa ilang church. Are you listening, people? Sana inyo na masabtan. Wa na ganahi kay nakita nila nasabtan, na-discern nila nga di na maayo ginabuhat sa ila. So, ang akong ginamin diri nga mga godly people kanang nakasabot na what is the difference between the old covenant of law and the new covenant of grace, because today we are now under the new covenant of grace. Amen ba? Ya, under katong naga-operate under sa new covenant of grace, di na mga manipulator. Amen ba? Dili na mga negosyante, dili ginahimong negosyo ang simbahan, di na mao kay ang grasya di na manipulate. Ug ang grasya of course di po na mga abuso. Ang grasya, di ko na mag-abuso sa Ginoo. Amen ba? Because the grace is Jesus Himself. O never na mga abuso, never na mahimong corrupt si Jesus. Never na himuon na tag-negosyo. Kaya si Jesus perfect and He's 100% God. Klaro yun na. And that's the message of grace. Sana ito na masabtan. Alright? So sana ato anang masabtan mismo kay mga anak yatas Ginoo para dili ta ma-manipulate sa uban. Another thing na dapat natong bantayan karon, and we must be discerning, discern ba from the word discern, naman tay Holy Spirit. Atong i-discern ko ang mga ginatudlo pa ba sa tuwa biblically sound jud, hermeneutically from the word hermeneutics, which means proper way of interpreting the scripture. Tong gitudlo na ko sa inyo ha. And exegetically studied jud, exegetically nga ikuha jud ang original intention sa author, anong iyan ang gisulat nga book or statement. Kaya ang Bible manggod na ay author kada libro. Ang author nasa yung original intention nganong iyan ang gisulat ang the whole chapter. And that's ang tawag ana original intention of the author niya. Pag imong i-extract ang iyang original intention nganong iyan ang gisulat, ang tawag na hermeneutics or exegesis. Under sa hermeneutics nga subject or proper way of interpreting the Bible. Sana ato anang masabtan. Alright? So kinahanglan sabton siya, i-extract siya from the original intention of the author, dili kay magbuhat-buhat ra according sa ilang gusto to protect their own selfish motive. Namay ana mag-quote of verse para proteksyonan ilang motibo. Alright? Namay ana batayan nato na. Ako aning ginasulti sa inyo nga kay pastor ta og natay tulubagon sa Ginoo kung dili ta mo i-aware ani. Manubag ko sa Ginoo. Alright? That's why ako ning ginasulti sa inyo. That's why kung ma-feel ninyo, just in case ako nagayon ani na subject na ko nga magdagabinuaw na ingay yung ko, badlungan yun ko ninyo. Alright? O mubaba ko sa kong position. Alright? So sana inyo na masabtan. Maunang gitudluan jud mo dinhi. Alright? Sa grasya sa Ginoo, dili gyud nato ginakuha sa mga pulong atong ginasgutan. Ug makita, ma-observe mo na ninyo. Alright? Now, balik ko sa pangutana, what are the advantages and blessings of listening to God? And to those godly people around us, na yung mga panalangin, na yung pagkabog, dili ko mag-end. Number 1, alright, we experience God's more. Amen ba? Palapakan nato ang Ginoo. Hallelujah. When we listen to God, we experience Him more. Yeah, importante ang atong experience sa Ginoo kay mauni ang practical way of showing that God, whom we serve, whom we love, whom we worship, is a real God. Mapamatud-an nato nga tinuod atong Dios kay gina-experience yun nato siya. Amen ba? Sana ato na masabtan. Tinuod yun siya. Nabasahan nato sa Bible nga moayo siya, na ayo yun sa atong ginabati. So meaning, tinuod yun ang Ginoo. Nag-ampo ta nga i-provide ta sa Ginoo niya hangtod karon wa nagkulang ang Ginoo sa pagpanalangin, ang provision consistent sa atong mga table, wa ta napasmuhan hangtod karon. Meaning, tinuod nga nagatubag siya sa atong pagampo. Amen ba? Sana ito na masabtan. So the more we listen to God, the more we experience Him. Sana ito na masabtan. Second, it deepens and widens our understanding ang atong pagsabot. Meaning, we get more wisdom, encouragement, instruction, and guidance para sa atong daily nga pagkinabuhi. Alright? It deepens, it widens our understanding. Sana ito na masabtan. Proverbs chapter 18 verse 2, 19 verse 8 nga makita nga we can get wisdom from listening to God, and wisdom of God will make us prosper in everything that we do in God's way. Palapakan nato ang Ginoo. So sa tanan nato mga tinguha, sa tanan nato ginabuhat karon sa pag-eskwela, sa pagpanarbaho, sa pagnegosyo man, kung natay kaalam sa Ginoo, ang kaalam sa Ginoo will make us prosper in everything. Hallelujah. Ug ang word na prosper diha dili lang puros material nga butang.
Alright, karon nato, that includes joy, happiness, wisdom, kung sa'y pamaagi, unsaon ang mga pamaagi na imong buhaton aron mulambo ka sa imong ginabuhat. Amen ba? Sana ato na masabtan. And take note, di ba, reminder sa to kaganina, trust in the Lord. Do not lean on your own understanding because He is the wisdom of God. Jesus is the wisdom of God. Apart from Jesus, wala gyud kaalam nato mga igsoon. Sana ato na masabtan. Sa atong pagpanarbaho, pagnegosyo sa tanan nato ginabad pag-eskwela, God's wisdom will make us prosper in everything. Sana ato na masabtan. Number 3, we grow deeply in our faith. Sa dihang nagapaminaw ta sa Ginoo sa mga pulong mo grow ta. Amen ba? Sa atong pagtuo, damo na to siyang mailan, damo na to siyang masabtan, and we grow also in our relationship to Him. Sana ato anang masabtan, my friend. And lastly, before I close, it leads us to what is spiritual growth. Magtubo ta, mag-grow ta. Kinsa man sa ato diri ang gusto mag-grow spiritually. Say amen. Amen ba? Kita tanan nagatinguha ta niya nga samtang buhi pa ta mag-grow ta spiritually. Damo na tong mailhan ang Ginoo kung isa sa atong kinabuhi, damo na tong ma-enjoy atong pag-alagad sa iya. That's our desires as a church, as personally bilang mga anak sa Ginoo. O kanang usa pa, it leads us to what? Christ likeness. Kanang mahisama ta sa Ginoo kay Kristo sa tanang aspeto sa kinabuhi, labi na sa kinaiya. Sa atong pagkinabuhi, may sama ta kay Jesus. And that's the goal of Christianity, Christ likeness. And remember this, my friend, partner jud na ang right doctrine and good character. Alright? Dili pwede na maayo, dili pwede nang maayo tas Biblia o niya atong character, dili maayo. Dili ta mahimong blessing ana sa uban. Amen ba? So, kanunay gyud partner mag-asawa na right doctrine because biblically sound ta, dagantag nasabtan sa pulong sa Ginoo plus maayo pud atong kinaya, maayo atong character tungod kay ang atong kinabuhi mo man makita o ma-observe sa mga tao. Amen ba? And remember na ato na nisgutan itong mga niagi-niagi pang mga Sunday, changed life is an indicator of genuine relationship and faith in Jesus. Amen ba? Sana ato anang masabtan, my friend. Alright? So, dili pwede nang maayo lang tag, di po na pwede nang maayo lang tag kinaiya. Pero dili maayo, o dili tama atong doktrina. Amen? Tama lang kang kinaiya lagi, buutang kay ka, di ka masuko. Pero, ang imong pagtuo kay Jesus, tawa na siya. Di po, mao. Alright? Maayo lang kang kinaiya, pero wag mo ka nagpaton og Jesus, di ka mutuo kay Jesus. Di ba, pero nora po Japon ka, masig buutan pa ka. Di pa, no? So, balanse na kanunay, tama ato ang doktrina, maayo atong kinaiya. Kung makita nila si Jesus nga nagalihok sa atong kinabuhi o nagamanifest ang fruits of the Holy Spirit, Galatians 5:22-23, sa atong kinabuhi, sa grasya sa Ginoo. Kaya mo na yung main goal of Christianity, Ephesians 5:18, Romans 6:11-14. Ang pagabot sa 14, you are no longer under the law, but under the freedom of God's amazing grace. Hallelujah. I pray that the Lord has ministered to each one of you today. Glory and praises belong to our God of grace and love. Ug ang Ginoo magapakamaayo, magalihok sa mga pulong niya nga iyang gisulti, gitudlo kaninyong tanan karong adlaw. I request everyone to please rise and let's come to the Lord in prayer. Talk to Him as your God. He is a personal God. Talk to Him right now, my friend. And remember, Book of Proverbs revealed Jesus as the wisdom of God. And therefore, apart from Jesus, we can do nothing. Apart from Jesus, wala gitay kaalam. Apart from Jesus, the wisdom of God, di kita mahimong prosper sa tanan natong ginabuhat, my friend. Always remember that. So, my friend, yasa mo gitindugan karon, you need Jesus. Ikinahanglan yung kang Jesus. And for those of you watching this video, I tell you, you need Jesus. Because apart from Him, there's no wisdom. Because He is indeed the wisdom of God. Father God in heaven, Lord God Almighty, salamat Lord sa imong pagpahinumdum kanamo karon na sa kabuntagon. Salamat Lord tungod kay ang imong wisdom dahil Ginoong Dios o ang imong bugtong anak na si Jesus
And thank you, Lord, because we are now in Him, we are now in Jesus, your Son. That's why, Lord, napod mi kaalam, consistent ang imong kaalam kanamo, ang imong paghatag kanamo kaalam. Consistent ang imong provisions, consistent ang imong protection kanamo. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And Holy Spirit, thank you because you are living inside of us. Ikaw kanunay nag-guide kanamo, nag-reveal o nagapasabot kanamo sa mga dapat namong masabtan pinagi sa mga pulong sa Dios. Thank you, Lord. And once again, Lord, we praise you, we honor you at this place of worship. Continue, Lord, to be with us sa papadayon sa pag-alagad kanimo, bisa pa man sa mga prayer request kanina. Thank you, Lord. Padayon ka sa pag-uban sa matag pamilya nga natin ni Lord sa The Shepherd's Heart Family Church o sa tanan pamilya nga nagbangutan. Continue, Lord, to be with them. Give them wisdom. In the name of Jesus, and all God's people will say, Amen and Amen. Kanang kusog nga palapag para sa gitna. Hallelujah. This time,